So magandang araw kabola. Sa video na ito kabola, hindi lang isa, kundi dalawa po kabola ang ating pag-uusapan po na trade. By the way, tayo po ay mag-uusap naman trades po habang umuulan dito po sa amin kabola. So mga trades nga po ito ng Northport. Malamang nabalitaan nyo na ito. Side natin, fair po ba itong mga ito or hindi? So hindi pa nakasubscribe, baka pindot naman po yung subscription button. Doon muna tayo sa Northport Ginebra trade kabola. Kung saan ito nga pong Northport, nakuha po muli si Sydney Onubere kabalit po ng isang Ben Adamos kabola. So Adamos 6'6'7" kabola, Onubere 6'4" kabola na big man. That's basically the exchange. Pero between the two, of course, mas proven yung Onubere. And of course, si Adamos nga kabola. Galing siya dun sa NLEX kung saan yung coach doon, si Coach Frankie Lim. Siya mismo kabola, siya mismo, kinoach niya dati sa college kabola. Hindi siya masyadong nabigyan ng opportunity. What I mean is, first, it's fair trade, di ba? Kasi exchange lang naman po siya ng mga bench big. Yes, bigger yung Adamos kabola. Pero in terms of skill level, Onubere, malayo naman po mas skill yun kabola. So actually dito sa trade na to, panalo Northport sa akin eh. Pero of course, it's just a small, very small margin kabola. While dito naman na tayo sa talagang mas malaking trade kabola na naganap between Northport at ito nga pong Magnolia. Ito pong Northport, nakuha nila Gio Halalon at Albo Trotter kabola. Of course, kabalit po ng isang Xavier Lucero kabola. So, it boils down first kabola, of course, to the level or quality ng isang Lucero. By the way kabola, no, natutuwa lang ako, or of course, nalulungkot pala, no, na pagkalapag ng trade kabola, agad na sinabi, assessment ng mga tao, talo po ang Northport. It's a lopsided trade, kabola. So, sa akin naman, hindi naman ako, of course, masisisi. Hindi ko masisisi, kabola, yung mga PBA fans. Kasi sanay na tayo, eh. Kabola. And of course, yan po yung epekto, kabola. No? Epekto po yan ng pag-alaw sa mga farm teams po na ito, kabola. Na on the other hand naman, bakit ba parang napadami ata? Gumalaw na yung Magnolia, gumalaw yung TNT, gumalaw yung Ginebra, kabola. So, napakadami ang galawan ngayon because, of course, kabola, itong mga independent teams, lumalakas. Rain or shine, di ba, kabola? Binigyan nila ng Kylan Chongson, di ba? Decision yun ng SMC, as a MVP group, eh. Kabola, hinayaan nila mag-full si Kylan Chongson sa rain or shine, di ba? Kabola, and then, of course, ganun din, yung Phoenix, hinayaan nila mapunta sa kanila yung Balungay, kabola, di ba? So, with that, lumakas yun. Yung mga teams, of course, Converge, lumalakas yan. So, mga independent teams, lumalakas. So, itong mga conglomerate teams, kabola, nagpapalakas din. Now, dito na nga po tayo, kabola, sa decision nga po, kabola, ng trade po na ito. So, Xavier Lucero, looking at the numbers, of course, very, very respectable numbers. Kabola, ang pinapakita nitong si Xavier Lucero. So, he entered the league with an ACL injury, kabola, pero that doesn't mean po na mababa na po yung tingin natin sa kanya. So, nakita natin 12.1 points, 47% shooting, 5.4 rebounds, 2 assists, 1.2 steals, 1 block per game. So, Lucero, sa paningin po natin, kumbaga kung paano ko po siya i-describe para mas madaling maintindihan yung laruan niya. Para siyang defensive version kumbaga ng isang Malonzo. Mas offensive-oriented yung Malonzo, mas defensive naman si Lucero. And I think mas malaki ng konti yung Malonzo. Pero overall, yung kanila pong, of course, athleticism, etc., medyo magkalapit. So, Lucero sa akin, may maganda pong potensyal, magandang chance, maging top 10 player din po ito dito po sa PBA. So, ganun po kalaki yung potential niya. Pero ang issue nga dito, nagkaroon po siya ng ACL injury. Ang bakit po si ACL injury, kabola, mas pinadali, kumbaga, inopen niya yung paths for smaller injuries and even other bigger injuries. With that, kabola, ang next na tanong dyan, si Halalon, yung trade value niya, of course, mas mababa kaysa kay Lucero. Pero, kumbaga, magkano po yung pwede pong i-take, kabola, ng isang Halalon doon sa trade value po ng isang Lucero. Halalon po, kabola, yes, he is inefficient, but this guy is a top 15 PBA player currently, di ba? Last season, nag-average po siya, kabola. Ito pong si Gio Halalon, 9.7 points, 5 rebounds, 5.1 assists, 1.7 steals per game. Of course, defense, yun yung number 1 po na pinapakita po ng isang Gio Halalon, kabola. Offensively, of course, he can make plays.
And of course, Kabola, di ba, respectable din siya in slashing to the basket. And of course, yung handle niya. We know he can break down the defense. So, offensive, defensive, Kabola, maaasahan mo ang isang halalot. For me, 80%. If you consider everything, 80% po ang pwede pong kainin ng isang halalon dun po sa trade value ng isang Lucero. Now, so it will boil down to Abu Trater. Ilang Abu Trater, Kabola, ang pwede mong kunin para maging kapantay po ng isang Lucero? For me lang, of course, Trater, Kabola, I really thought he will be something of at least starting caliber. Unfortunately, he is very inefficient, Kabola, and turnover prone. Pero still, he can defend. He can defend really well, Kabola. He can defend the Giant. And that is a very, very crucial skill po, Kabola. So for me, 5 Trater, sapat na para sa isang Lucero. So, 20%. I-add mo yung 80% kanina na lalon, and we have a fair deal at our hands. Yes, sa assessment po natin, this is a fair exchange. Kabola, fair ba ito? Kami lang po, sumaba.